Patayin ang ilaw kung kaya mo. May mga kwentong katang-isip lamang at may mga kwentong hanggang ngayon wala pa rin makapagpaliwanag. Ano man ang iyong paniwalaan. Maligayang pagdating sa Ang Kwento ni Dada. Ang tindahan na walang tao. May mga lugar na hindi na kailangan lagyan ng karatula upang makilala ng mga tao. Sapat na ang mga kwentong ipinapasa ng matatanda upang malaman ng bawat taga-baryo kung saan ito matatagpuan at kung bakit mas mabuting huwag itong puntahan kapag malalim na ang gabi. Isa na rito ang isang lumang sari-sari store na matatagpuan sa gilid ng isang lumang kalsada. Maliit lamang ito, yari sa lumang kahoy at yero, at may iisang bumbilyang kulay dilaw na palaging nakasindi kahit mawala ng kuryente ang buong baryo. Wala itong pangalan, wala ring tindero o tindera. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi ito kailanman nauubusan ng paninda. Kapag kailangan mo ng tubig, dilata, posporo o kahit isang pakete ng kape, sa kalagitnaan ng gabi, doon ka lamang pupunta. Kukunin mo ang kailangan mo. Iiwan ang tamang bayad sa lumang lata na nakapatong sa mesa at saka ka aalis. Iyon lamang ang tanging patakaran na matagal nang sinusunod ng lahat. May isa pang bilin ang matatanda, ngunit bihira nila itong ipaliwanag. Huwag na huwag kang kukuha ng anumang wala sa istante. Kapag tinatanong sila kung bakit, iisa lamang ang kanilang isinasagot. Dahil hindi iyon paninda. Lumipas ang maraming taon at walang sinamang sumubok lumubag sa babalang iyon. Hanggang sa dumating sa baryo ang isang binatang nagngangalang Joel. Bagong lipat lamang siya mula sa lungsod at hindi siya naniniwala sa mga alamat na ikinikwento ng mga matatanda. Para sa kanya, baka may-ari lang ang tindahan na ayaw magpakita sa mga bumibili. At ang mga kwentong naririnig niya ay paraan lamang ng mga tao upang gawing misteryoso ang isang ordinaryong tindahan. Isang gabi, biglang nawala ng kuryente ang buong baryo. Naubusan din siya ng kandila kaya wala siyang ibang mapagpilian kundi maglakad papunta sa lumang tindahan. Habang papalapit siya, napansin niyang tila mas tahimik ang gabing iyon kaysa sa mga nakaraang gabi. Wala siyang marinig na huni ng kuliglig. Wala ring tahol ng aso. Tanging ang mahinang paglangit-ngit ng lumang karatula na wala namang nakasulat ang maririnig sa bawat paghampas ng hangin. Pagdating niya sa tindahan, wala pa ring tao. Ilang beses siyang tumawag, ngunit walang sumagot. Naghintay siya ng halos 2 minuto. Subalit nanatiling walang lumalabas mula sa likod ng lumang kortinang nakatakip sa pintuan sa loob ng tindahan. Dahil kailangan na talaga niya ng kandila, kumuha na lamang siya ng isang pakete mula sa istante at iniwan ang tamang bayad sa lumang lata. Habang papalabas na siya, may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Sa ilalim ng mesa ay may maliit na kahong kahoy na bahagyang nakabukas. Hindi iyon nakalagay sa istante. Wala ring nakalagay na presyo. Hindi sana niya ito papansinin. Ngunit may anong tila humihila sa kanyang kuryosidad. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip ng kahon. Sa loob nito ay may isang lumang susi. Maitim na ang bakal nito dahil sa kalawang. Ngunit malinaw pa rin mababasa ang numerong nakaukit sa hawakan. 13. Saglit siyang napaisip. Kung paninda man iyon, bakit nakatago? At kung mahalaga naman, bakit basta na lamang iniwang nakabukas ang kahon
Nagpasya siyang kunin ang susi at mag-iwan ng 500 piso sa lata bilang kapalit nito. Sa isip niya, higit pa yun sa sapat na bayad. Hindi niya alam na ang gabing iyon, hindi na pala siya ang pumili ng susi. Ang susi ang pumili sa kanya. Pagka-uwi ni Joel sa kanyang inuupang bahay, agad niyang inilapag ang kandila sa mesa at isinabit ang lumang susi sa isang pako malapit sa pintuan. Hindi na niya iyon gaanong pinag-isipan. Sa isip niya, isa lamang iyang lumang susi na maaring may pinagbuksan noon at malamang ay matagal na nakalimutan ng may-ari. Ngunit pagsapit ng hating gabi, isang kakaibang tunog ang gumising sa kanya. Parang may bakal na marahang kumakalansing. Sa una ay inakala niyang dala lamang iyon ng hangin. Ngunit nang muling marinig ang tunog ay napansin niya nagmumula pala iyon sa susing isinabit niya sa dingding. Bahagya itong gumagalaw na tila may humihila rito. Kahit nakasara naman ang lahat ng bintana at wala ni katiting na hangin ang pumapasok sa bahay. Dahan-dahan siyang lumapit upang tanggalin sana ang susi. Ngunit sa mismong sandaling nahawakan niya ito, ay bigla na lamang bumukas ang lumang aparador sa kabilang sulok ng silid. Napaatras siya sa gulat. Ilang buwan na niyang inuupahan ng bahay na iyon at hindi niya kailanman nabuksan ang aparador dahil wala raw susi. Ayon sa may-ari ng bahay. Ngayon, kusa itong bumukas. Naglakas loob siyang silipin ang loob nito. Wala siyang nakita kundi makakapal na sapot ng gagamba at isang lumang kahong kahoy na halos kinakain na ng anay. Nang buksan niya ito, wala ring laman maliban sa isang pirasong papel na kupas na ang tinta. Halos hindi na mabasa ang nakasulat. Ngunit may isang pangusap na malinaw pa rin. Kapag nakuha mo na ang susi, huwag mo nang hahanapin ang pinto. Nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi niya maintindihan kung bakit may ganong mensahe sa loob ng isang aparador na ilang taon nang hindi nabubuksan. Kinabukasan, nagpasya siyang ibalik ang susi sa lumang tindahan. Hindi na mahalaga kung sino ang may-ari nito. Ang mahalaga ay maibalik niya ito sa lugar kung saan niya ito kinuha. Ngunit pagdating niya sa kalsada, natigilan siya. Wala roon ang tindahan. Ang dating pwesto nito ay tinubuan lamang ng matataas na damo. Sa gitna ng lote ay may isang napakalaking punong balete na tila ilang dekada nang nakatayo roon. Paulit-ulit niyang tinignan ng paligid. Sigurado siyang iyon ang lugar. Hindi siya maaaring magkamali. May poste ng ilaw, may sirang waiting shed, at ang lumang tulay na dinaanan niya kagabi ay naroon pa rin. Ngunit ang tindahan parang hindi kailanman umiral. Lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki na noon ay nagwawalis sa bakuran ng kanyang bahay. May hinahanap ka ba, iho? Tanong nito. Yung tindahan po rito, sagot ni Joel habang itinuturong ang bakanteng lote. Napatigil sa pagwawalis ang matanda. Unti-unti itong napatingin sa lugar ng kanyang itinuturo bago muling bumaling sa kanya. Wala nang tindahan diyan, mahina nitong sabi. Hindi po, kagabi lang po ako bumili ng kandila. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay matagal nitong tinitigan ang susing hawak ni Joel. Biglang nawala ang kulay sa mukha nito. Saan mo nakuha iyan? Tanong ng matanda. Sa tindahan po, madaling sagot ni Joel. Napabuntong hininga ang matanda at dahan-dahang umiling. 40 taon na ang nakalipas mula nang mawala ang tindahang iyan. Nasunog iyon isang gabi. Kasama sa loob ang matandang mag-asawang may-ari.
Hindi na sila nakita pang muli. Parang uminto ang paghinga ni Joel. Kung 40 taon nang wala ang tindahan, saan siya bumili kagabi? Napansin ng matanda ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Anong kinuha mo roon?" tanong ng matanda. Saglit na nag-atubili si Joel bago pinakita ang lumang susi. Matagal iyong tinignan ng matanda. Pagkatapos ay napapikit ito na tila may naalala. "Iho, hindi paninda ang susi. Iyan ang susi ng pintong hindi dapat mabuksan. Hinintay lang nito ang susunod na hahawak." Hindi na nagsalita pa ang matanda. Bumalik ito sa pagwawalis na para bang wala nang dapat ipaliwanag. Simula nung araw na iyon, nagsimula nang magbago ang buhay ni Joel. Tuwing sasapit ang 12 ng gabi, may maririnig siyang mahinang pagtunog ng kampanilya. Katulad ng tunog kapag may customer na pumapasok sa isang tindahan. Sa bawat pagtunog nito, kusang gumagalaw ang susi. At gabi-gabi, may nadaragdag na isang lumang pinto sa kanyang panaginip. Noong una ay isa lamang. Pagkaraan ng ilang gabi ay naging 2, hanggang sa umabot sa 12 ng magkakaparehong pintong nakahilera sa isang mahabang pasilyo. Lahat ay nakasara, maliban sa isang pintong may numerong 13. Sa tuwing lalapit siya rito, kusa itong bumubukas ng bahagya, at mula sa loob ay may maririnig siyang isang mahinang tinig. "Isa na lang, buksan mo na." Sa bawat paggising niya ay mas pagod ang pakiramdam niya kaysa bago siya natulog. Unti-unti ring napapansin ng mga kapitbahay na tila may kuusap siyang iba kapag mag-isa sa loob ng bahay. May mga gabing naririnig nilang nagsasalita siya, at ang mas nakapagtataka, parang may sumasagot. Lumipas ang ilang linggo. Isang umaga, hindi na lumabas si Joel sa kanyang bahay. Nang puntaan siya ng may-ari ng inuupahan, wala na siya roon. Walang bakas ng pag-alis. Nasa mesa pa ang kanyang pagkain. Nasa higaan ang kanyang kumot. Ngunit ang lumang susi ay wala na rin. Makalipas ang ilang buwan, may isang biyaherong napadaan sa lumang kalsadang iyon. Napansin niyang may maliit na sari-sari store sa gilid ng daan. Luma, tahimik, at may iisang bumbilyang kulay dilaw na nakasindi. Pumasok siya upang bumili ng tubig, ngunit walang tao. Kaya kumuha na lamang siya ng isang bote at iniwan ng bayad sa lumang lata. Bago siya tuluyang umalis, napansin niyang may maliit na kahong kahoy sa ilalim ng mesa. Bagya itong nakabukas, at sa loob nito may isang lumang susi na may nakaukit na numerong 13. Sa pagkakataong ito, may isang mahinang tinig ang narinig niya mula sa likod ng kurtina. "Huwag mong kukunin ang wala sa estante." Ngunit huli na ang lahat, dahil sa likod ng kurtina may isang lalaking tahimik lamang na nakatingin sa kanya. Maputla ang mukha, walang kumukurap na mga mata, at sa dibdib nito ay nakasabit ang isang lumang susi. Si Joel na ngayon ang nagbabantay sa tindahan na walang tao. Sabi ng matatanda, may mga bagay na hindi ibinibenta kahit pa mag-iwan ka ng malaking halaga kapalit nito. Kaya kung sakaling mapadaan ka sa isang lumang tindahan na walang bantay, bumili ka lamang ng nasa estante. Dahil baka ang susunod na magbantay sa tindahang iyon ay ikaw na. May mga kwentong sapat ng pakinggan. Dahil kapag ikaw nang nakaranas, baka wala nang maniwala sa iyong kwento. Hanggang sa susunod na gabi, ito ang kwento ni Dada.